mananatiling tapat ang Diyos sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah! Isang mana na ininaan ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah! Isang lalaki minsan na ang Panginoon ay narito sa lupa ay lumapit sa kanya, mga kapatid. At anong wika ng batang lalaki na ito, mabuting guro? Anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Hallelujah! Ang wika ng Panginoon, hallelujah! Bakit tinatawag mo akong mabuti? May isa lamang compassionate ng Diyos, mga kapatid. May isa lamang Diyos na puno ng kahabagan, mga kapatid. Hallelujah! Ang naglaan ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Sino ang ating pinupuli, pinapasalamatan sa umagang ito? Ang nag-iisang Diyos na puno ng kahabagan. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, Lord. Kaya ayaw ng Diyos ng ating buhay ay umayon sa mga bagay ng sanlibutan ito, mga kapatid. Sapagkat may isang Diyos na naabag sa atin na ang nais ay ang pagbabago na kinakamda natin sa uling mga araw na ito, mga kapatid. Isang pagbabago ng ating pag-iisip upang ating mapatunayan na mayroon lamang isang mabuting Diyos na nasa ating, mga kapatid. Hallelujah! May isang Diyos na palaging naabag sa bawat anak niya sa uling mga araw na ito, mga kapatid. Kaya nais niya upang ating malaman at makilala ang isang Diyos na ito ay huwag tayong umayon sa mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah! Tumakbo tayo, mga kapatid, hindi ayon sa takbo ng sanlibutan ito, mga kapatid. Hallelujah! Upang higit natin siya makilala na siya lamang ang mabuti, higit natin siya makilala ano bang bagay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Yan ang wika ng Panginoon na nalaman mong utos. Hallelujah! Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi ng lalaking ito, sapagkat alam natin kung ano ang batayan ng Diyos sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng mga kautosang ito, mga kapatid. Samantalang tayo na mga makasalanan, mga kapatid. Samantalang tayo na gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi titignan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Samantalang, hallelujah, ang bayan sana na ito na marapat gumamit na kapag ang awa ng Diyos ay hindi nila nakamtan, mga kapatid. Samantalang tayo na punong-puno ng kasalanan ay binalot ng Diyos na kanyang kapag-awa, mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord. Sabi ng pinata, oo, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Hallelujah! Ngunit ang wika ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik. Hallelujah! Tignan mo kung paano ang Diyos na nagkakaloob, mga kapatid. Hallelujah! Kung ano ang ginagawa ng Diyos, yun ang nais niya makita sa bawat anak niya, mga kapatid. Ang nais niya, magkaroon ka ng pananampalataya, kagalingan, hallelujah! Hallelujah! Pagtitipid, pagtitiis, kamanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Isang bagay ang ayaw ng Diyos na tayo magkulang, mga kapatid. Gusto niya palaging sapat ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Sapagat ang Diyos natin puno ng kahabagan. Lalaking ito'y nakapis at siya yumaong namamaglaw, mga kapatid. Samantalang ayaw ng Diyos ng bawat anak niya, hallelujah, ay napupuno ng kabigatan, ng kalungkutan, mga kapatid. Ang nais ng Diyos kung paano na siya'y nagagalak, ang bawat isa sa atin ay magalak, mga kapatid. Say amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, namanglaw yung lalaking ito sapagkat siya'y may maraming pag-aari. Sabi ng Panginoon, kahirap na magsipasok sa karya ng Diyos. Hallelujah. Magmana ng buhay na walang hanggan ang mga tao na
asa sa kayamanan, mga kapatid. Ano ang ating kayamanan? Si Kristo ang ating kayamanan. Yes, amen? Amen. Hallelujah! Magaan po sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang kalayo, mga kapatid. Nag-iisip yung mga alagad, napakahirap ka. Ang pumasok sa kanila ng Diyos. Pero masasabi natin sa umagang ito, ang Diyos ang gumawa ng paraan sa bawat isa sa ating, mga kapatid. Siya ang nagbigay ng daan upang ang bawat isa sa atin ay magmana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Isang malang hindi kumukupas, mga kapatid. Sabi ng mga alagad, sino nga kaya ang makaliligtas, mga kapatid? Narito yung mga tao na yun ay niligtas ng Panginoon. Narito bilang patunay, hallelujah! Hallelujah! Mahirap man sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may pangyayari, mga kapatid. Hallelujah! Mahirap pa para sa atin, hallelujah, na malaman natin, hallelujah, na makapapasok sa tayo sa kanila ng Diyos, magagawa naman ito ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord Jesus. Kaya kung meron kang mana sa mundong ito, ito'y isang nasisirang mana, mga kapatid. Hallelujah! Tumatanggap ang tao ng isang mana, hallelujah, na naglalaw, mga kapatid. Pero ang ating mana na naroon sa langit, hindi ito kumukupas sa kanila. Hallelujah! Tingnan natin ang sangalibugang anak, mga kapatid. Ang prodigal son, mga kapatid. Iniwan niya ang kanyang mana, kinuha niya ang kanyang bahagi, mga kapatid. Sabi ng Luke chapter 15, verse 11, mga kapatid. Sabi niya at sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Ginawa ng ama, pinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay, mga kapatid. Verse 13, at hindi nakaraan ng maraming araw at tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. Diba yung isang mana na lumilipas, mga kapatid? Hallelujah. At ang bunso na ito'y naglakbay sa isang malayong lupain at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay, mga kapatid. Wala tayong katiyakan sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Kinuha ng bunso nito at ang siya'y bumalik, ang kanyang mana ay nadungisan, mga kapatid. Hallelujah. Ginamit niya ito sa lahat ng paluging buhay, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos, hallelujah, na ang buhay natin ay palagi nakaayon sa mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid. Yung kagalakan natin, hallelujah, yung kaligtasan at yung kagalakan ng ating kaligtasan ay pilit ay naagaw ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. At ayaw ng Diyos na tayo tumatakas sa kanyang presensya, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na matutunggisan yung mana na ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga kung ang isang tao itatalikod sa Diyos, wala nang haing natitira para sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Alam natin na tayo tumatanggap ng isang manang hindi nasisira, mga kapatid. Hallelujah. At sa umagang ito ang ating pagpapala na binibigay ng Diyos ay walang sapat na silid na kalalagyan, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagpapala na ibinabahagi ng Diyos sa atin, hallelujah, ay di natin makakamtan sa sanglibutang ito, mga kapatid. Pag binigyan tayo ng anak buhay, salamat sa Panginoon. Pag binigyan tayo ng pagpapala, salamat sa iyo, Diyos. Sapagkat alam natin yung naming Panginoon, ito'y bahagi ng iyong pangako, Panginoon. Kaya nga, yung lalaki na ito, yung anak na ito, alam niya, ang tamang paraan ay bumalik sa kanyang ama, mga kapatid. Hallelujah. Ang ama niya ay punong-puno ng pagpapatawad, mga kapatid. Walang ama dito sa dakong ito na hindi magpapatawad sa kanyang anak, mga kapatid. Marahil ang bawat siya sa atin, dalawang kamay pa natatanggap sa atin, mga kapatid. Sa kabila na tayo nagkasala,
natin sa paningin ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, na tawaging anak. Ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa anumang ating kasalanan. Kapag biyaya ang ating Panginoon, hindi nagkukulang. Palaging sapat ang kanyang biyaya. Biyaya pa rin ang Diyos sa umiiral, mga kapatid. Ang Diyos pa rin na punong-puno ng awa. Hallelujah! Ang palagi pa rin nananagana sa lupang ito, mga kapatid. Hallelujah! Ang kanyang awa, mga kapatid. Kaya nga, nung sabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dali ninyong madali ang mga pinakamabuting palaban, mga kapatid. Hallelujah! Ang Espiritu Santo na hindi natin matatapos ang libutang ito'y ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Amen? Isuotin niyo sa kanya, lagyan niyo siya ng saksingsing. Ang kanyang kamay at ang pangyabak ng kanyang paa. Kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin at tayo magsikain at magkakatuwakan. Sa isang makasalanan nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos, libo-libong anghel sa langit ang nagagalak, mga kapatid. O mga anghel sa langit, nagagalak, higit tayo, mga kapatid. Kasi, amen? Hallelujah! Sapagkat sabi ng Ama, patay na itong aking anak at muli nabuhay, kapatid. Siya'y nawala at nasumpungan, kapatid. Hallelujah! At sila'y nagpasimulang mga gato ka, mga kapatid. Sa bagay ang nais natin sabihin, nakakuha tayo ng isang mana, mga kapatid. Hallelujah. Kung sa lupang ito, may isang tao na mag-iiwan ng isang kayamanan, hallelujah, tiyak merong magmamana, mga kapatid. At isang napakagandang balita na bago itatag ang mundong ito, ay naganda na ang Diyos, nag-iiwan ang Diyos ng isang mana para sa ating lahat. Hallelujah. Kung saan yung ating mga pangalan ay itinala doon sa aklat ng buhay, mga kapatid. Nang ang ating kordero'y napaslang, mga kapatid. Ang tanong, paano ba natin makukuha ang mana, mga kapatid? Dahil ba tayo mga matuwid? Ibinigay ba ng Diyos ang manang ito sapagkat gumagawa tayo ng kabutihan, mga kapatid? Hindi ito tinitignan ng Diyos, mga kapatid. Paano ba natin ito makukuha? Dahil tayo'y itinalaga ng Diyos noon pa man, mga kapatid. May isa ng Diyos nang siya'y tumingin, hallelujah, nakita na niya ang bawat isa sa ating, mga kapatid. At ang tanging bagay na magagawa ng Diyos ay itala ang iyong pangalan, ang aking pangalan. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. Amen, Lord. Bago pa siya naging isang Ama, bago pa siya maging isang Diyos, mga kapatid, bago pa siya naging isang tagapagligtas, mga kapatid, bago pa siya nagsilbing isang manggagamot, mga kapatid, yung ating mga pangalan ay inilagay na sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah! Tumingin ang Diyos sa kaibaba at nakita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-unang kaalaman, mga kapatid. Amen. Nakita na niya ang bawat isa sa ating, mga kapatid. Amen. Kaya nga pagkaraan ng ilang sandaling panahon, masasabi ko na ang libo-libong panahon ay isang maikling panahon, mga kapatid. Sapagkat narito na tayo sa uling mga araw na ito, mga kapatid. Ito ang tanging panahon na pinakahihintay ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Nakita na niya. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay pinanganak sa kasalanan ng ating mga magulang, lumakad sa mundong ito'y tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Itinalaga niya tayo noon pa man sa isang manang hindi kumukupas, mga kapatid. Sa isang manang hindi nasisira, mga kapatid. Hallelujah! Bagamat hindi tayo kumakapat-dapat, siya na ang naglagay ng ating mga pangalan. At itinalaga niya isa sa mga araw ng ating buhay
niya ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Upang pumatok ang Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. At sabihin niya sa atin, meron kang isang mana na hindi nasisira. Na aking itinalaga bago pa itatag ang sanlibutan. Ephesians chapter 4, verse 11, sabi niya dito, chapter 1, verse 11, tayo din naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo noong una pa man, mga kapatid. Bago pa tayo dumating sa lupang ito, ay itinalaga na tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo na may ibig, kundi siya na nahabag sa atin, mga kapatid. Siya na naawa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, tinalaga na niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo sa habag at awa ng Diyos, mga kapatid. Amen? Pati ba natin palampakan ang Panginoon? Hallelujah! Kaya nga ngayon ang oras na ito, mga kapatid, na kung saan ang ating jubileo, ang ating kalayaan ay ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. Bumalik na tayo sa original nating mana, mga kapatid. Ang isang tunay na Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah. Mahalin na tayo makalaya at hindi tayo magbabayad ng anuman, mga kapatid. Hindi sapat ang ating salapi, hindi sapat ang ating lakas, hindi sapat ang ating buhay. Buhay lamang ng ating Panginoon. Ang kanyang ibinigay para sa ating mga kapatid. Hallelujah. Mahalin ka na makalaya. Hindi kailangan na gumawa ka ng anuman. Kapag darating mo ang pakakak ng iyong kalayaan, huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso, kapatid. Ito na ang panahon ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, mga kapatid. Isang tunay na Espiritu Santo ang binibigay niya sa atin. Kailangan bumalik tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating malaman ng tunog ng pakakak na ito sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, kapatid. Wala nang iba pa. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, hallelujah, sa John chapter 8, verse 34 to 36, sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hallelujah. At ang alipin na hindi nananahan sa bahay, magpakailanman, kapatid. Ang anak, ang nananahan, magpakailanman, kapatid. Kaya sa pamagitan ng pakakak ng Ebanghelyong ito, ng ating kaligtasan, ng ating katubusan, ay ibinalik tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung palayain nga kayo ng anak, walang iba si Kristo, walang sino mang tao na palaya sa atin, tanging ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Sabi niya, kayo'y magiging isang tunay na malaya, kapatid. Hallelujah. Binigay na sa atin ng Diyos ang pamana na ito. Pamana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ang bagay na ginawa ng Diyos ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak, hallelujah, upang gawing totoo sa bawat isa sa atin ang pamanang ito, mga kapatid. Upang gawin niyang makatotohanan ang pamanang na ito para sa atin, mga kapatid. Dahil wala naman tayong ginawa. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay na ito, kapatid. Hallelujah. Nagmana tayo doon. Kaya nga, inintay ng Diyos ang kaganapan ng panahon, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Si Jesus na ating Panginoon na siyang kordero na tumayo ay pinatay mula pa nang itatag ang sanglibutan ito, mga kapatid. Ang kanyang dugo ay nabuhos alang-alang sa atin, mga kapatid. Bago pa mabuo ang anumang atomo, molekula sa lupang ito, pinatawad na tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Ibinigay na ang kanyang buhay alang-alang sa atin, mga kapatid. Ano nga ba ang
kabagan, ay patuloy siyang tumatawag sa mga tao na kanyang itinalaga bago pa itatag ang sanglibutan, mga kapatid. Sabi ng John chapter 1, verse 11 to 13, siya'y naparito sa sariling kanya. Di ba? Ang Israel walang tigil sa digmaan, mga kapatid. Kahapon, nasa Lebanon na sila. Hallelujah, wala nang lumabas na sila doon sa paligid nila. Nandun na ang digmaan sa labas, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Hindi nila tinanggap ang isang kapayapaan, mga kapatid. Ang isang tunay na kapayapaan na inihanda ng Diyos noon pa man ay tinanggihan ang kanyang sariling bayan, mga kapatid. At ang kapayapaan na ito itaglay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Na tinanggihan ang kanyang sariling bayan, mga kapatid. Sabi niya, verse 12, dadapuan ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, mga kapatid. Let's say amen? Ay pinagkalooban niya sila ng, hallelujah, ng karapatang maging mga anak ng Diyos, mga kapatid. Yun yung ating mana. Naibalik tayo ng Diyos sa pagiging isang anak, mga kapatid. Kinuktok tayo ng Diyos bilang kanyang anak, mga kapatid. Sabi niya, sa mga tuwid bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan, mga kapatid. Ay may sumasampalataya sa Panginoon sa magagawa ng Diyos sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi na bagay ay posible sa mundong ito. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Magagawa ng Diyos sa lahat ng bagay alang-alang sa atin na kanyang anak. Tayo nga sa Ama sa lupa, ginagawa natin ang lahat alang-alang sa ating mga anak. Hindi ng Diyos natin sa langit. Gagawin niya ang lahat ng bagay alang-alang sa ating lahat, mga kapatid. Yes, amen? Praise the Lord, mga kapatid. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng naman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka na pa rito dahil kalooban mo, kapatid. Hindi ito nais ko, mga kapatid. Hindi ito nais mo, kapatid. Ito ay nais ng ating Diyos, mga kapatid. Ito'y kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, ano tayo ngayon? Ay mga anak ng Diyos, mga kapatid. Meron tayong kapangyarihan. Sabi niya, ang sino man tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na matawag na anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kang mahiya. Pag iyan ka ng mundong ito, ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. You have the power to act, mga kapatid. Meron kang kapangyarihan upang kumilos, mabuhay bilang isang anak ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Kaya nga, dumating ang ating Panginoon upang bilhin niya ang mana na ito, mga kapatid. Hindi natin magagawang may balik ang ating sarili sa Diyos. Ang ginawa ng ating Panginoon, binayaran niya ito, mga kapatid. Alang-alang sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah, upang siya'y maging Diyos natin, upang siya'y ating sambahin, kapatid. See, amen? Naniniwala po ba kayo na narito ang Panginoon sa umagang ito? Hallelujah! Siya ang ating Ama, mga kapatid. Siya lamang nag-iisa na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Siya lamang ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Siya lamang ang ating manggagamot, kapatid. Hallelujah. Kaya nga tayo ng mga nawala, ibinalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng katangian na ito na meron si Kristo ay kanyang ginawa para sa ating, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat kilala natin kung sino ang tumawag sa atin, mga kapatid. Tinipon niya ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Upang ipahayag niya sa atin ang hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, ay kanyang ipinamamala sa atin sa umagang ito. Idubuksan niya ang pagpapala alang-alang sa ating mga lahat. Kaya nga ipinagugulat natin ng mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Ano tayo? Ibinalik tayo. Yun ang ating mana. Na hindi nasisira, hindi kumukupas, mga kapatid. Tayo
tayo mga anak na lalaki at babae ng Diyos, mga kapatid. Kumakatawan kay Kristo sa lupang ito, mga kapatid. Amen? Tinanggap po ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, ayon sa kanyang nasa, ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid ko. Ipinangusap niya ang salita, at ang lahat ng bagay na ito'y nagkaroon ng kaganapan, mga kapatid. At nasa ng buhay na yun. Taglay mo yun sa umagang ito, kapatid. Ang Diyos na nangusap at nagkaroon ng katuparan ay taglay ng isang nobya sa uling mga araw na ito. Hallelujah. At yung buhay na yun ay taglay ng bawat anak niya sa uling mga araw na ito. At sino ba? We are the amateur creators, mga kapatid. Inilagay tayo dito ng Diyos bilang isang malilikha, mga kapatid. Amen? Sapagkat yung buhay na taglay ng Diyos ay taglay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga ilan ang nakakalam sa umagang ito na sinabi ng Panginoon, hindi ba't sinasabi ng inyong kautusan na ang sino mang datnan ng kanyang salita ay tinatawag na mga amateur creator, mga kapatid. Amen. Tinatawag na mga Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kapag ipinalikan ng Diyos bilang anak, ang salita na ito na taglay ni Kristo ay taglay mo sa umagang ito, mga kapatid. Anumang bagay na iyong ilingin sa kanyang pangalan, tiyak na ito'y gagawin ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Yung kapangyarihan na yun na matawag na anak ng Diyos ay naiwala ng ating unang magulang, mga kapatid. Hallelujah! Yung karapatan sa pagka-Diyos, yung karapatan sa pagka-anak ay naiwala ng ating magulang na si Adan, mga kapatid. Ninakaw ito ni Satanas, mga kapatid. Ninakaw niya ang mundong ito sa kamay ni Adam, mga kapatid. Ngunit kapatid, hallelujah, sa umagang ito, itong bagay na pinakahihintay ng mundong ito, mga kapatid. Na kung saan ang bawat anak na lalaki at babae ay tatayo ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Umiibig ang mundong ito, kasama natin umiibig. Hinihintay ang kaganapan ng panahon, mga kapatid. Ang kapuspusan ng panahon, ang katuparan ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Sa mahabang oras, ang lumipas at narito na tayo sa uli, mga kapatid. Ito na ang bagay na pinakalihintay ng mundong ito, mga kapatid. Narito na tayo sa taluktok ng piramide, mga kapatid. Si Kristo ang Panginoon. Hallelujah! Hinihintay ng Diyos ng sanglibutan ito ng mga bagay na nilikha ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay ganang natatayo sa ating posisyon, mga kapatid. Hallelujah! Kung saan ang Diyos ay nahayag sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos ay lalabas sa ating, mga kapatid. Kukunin natin ang bawat kapangyarihan ito na kinuha ni Satanas, mga kapatid. Ang bawat kapangyarihan ito na ninakaw ni Satanas, mga kapatid. Hallelujah. Ay buong tapang natin ilalagay sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat siyang logos na lumabas sa Diyos, mga kapatid. At ikaw ay kasama ng logos na ito. Ikaw ay kasama ni Kristo, mga kapatid. Amen, Lord Jesus. Kung ang mga propeta tinatawag ng mga Diyos. Kung saan ang salita ng Diyos ay nagmumula sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sinabi ng Diyos mismo, huwag kang matakot. Sabi niya kay Moises, ikaw ay magiging Diyos sa harapan ni Panginoon. At ang iyong kapatid na si Aaron ay tatayong propeta, mga kapatid. At ganyan ang kaibig-ibig ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Sabi niya, Exodus chapter 7, verse 1 to 2, at sinabi ng Panginoon kay Moises, tignan mo, ginawa kitang Diyos kay Panginoon. Anumang bagay na ipinangusap ni Moises ay nagkakaroon ng kaganapan, kapatid.
Say amen? Amen. Pwede mo natin palapakan ng Panginoon. Hallelujah! Itong tagpo na ito na ating kinabibilangan, ito ang pinakahihintay ng mundong ito, mga kapatid. Amen. Ito ang panahon na pinakananasan ng Diyos, mga kapatid. Nakaupo ka lang dyan, nakikinig ka ng salita. Pero hindi mo alam, ini-equip ka ng Panginoon, mga kapatid. Habang iniibag mo kanyang salita sa puso mo, mamaya may gagawin ng Diyos, mga kapatid. Bukas may gagawin ng Diyos, mga kapatid. Huwag kang magalinlangan sa iyong puso, mga kapatid. Ilagay mo si Kristo sa puso mo, kapatid. At magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi niya ibinigay ang kayamanan ito sa mundong ito, ibinigay niya ito sa bawat isa sa ating, mga kapatid. Thank you, Lord. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Pagpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Mark chapter 11, verse 20 to 22, at sa pagdaraan nila pagkaumaga, yung mga apostoles, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo mula sa mga ugat, mga kapatid. Verse 21, at sa pagkaalala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus, ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Sa umagang ito ay taglay nyo para sa pananampalataya na ito, mga kapatid. Hallelujah, sa umaga bang ito ay nakikilala nyo na kayo'y mga anak ng Diyos, kapatid. Na ibinalik kayo ng Diyos sa manang ito upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, papataas ka at papasubba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kapatid. Kapag nakusap ka, huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Kapag sinalita mo ang isang bagay na galing sa Diyos, panghawakan mo ito, kapatid. Dahil tapat ang ating Diyos, mga kapatid. Magagawa niyang gawin ang anumang bagay na ipinangusap mo, kapatid. Sapagat ito'y ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Hindi kalooban natin, kundi kalooban niya, mga kapatid. Amen. Huwag tayo mag-alinlangan, sumampalataya lamang tayo, mga kapatid. Huwag tayo mag-alagay, ninakaw man ng diablo, ang kayamanang ito, manang ito, inuwa mula sa kaisipan ng tao, mga kapatid. Pero ang puso, iniingatan ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang puso ay tahanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hinahawakan ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong nang tinanggap, mga kapatid. At inyong kakunting, kapatid. Hindi mapagpabaya ang ating Diyos, mga kapatid. Ipinalik tayo ng Diyos noon sa Genesis, sa original, mga kapatid. Ang mundong ito, sabi ng ating ama kanina, may bagyo, malakas yung hangin, mga kapatid. Ninakaw ng diablo ang mundong ito, mga kapatid. Maging ang kalikasan ay inawakan ng diablo, mga kapatid. Pero may anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi maaaring matakot, mga kapatid. Nasaan si Kristo? Nasa puso mo. Nasa kabayaan ng Diyos, mga kapatid. Ang mundo na ito, kalikasan na ito'y dumadaig at tumiiyak, mga kapatid. Naghihintay para sa iyo, kapatid. Naghihintay sa iyong panalangin, kapatid. Sapagkat alam ng mundong ito kung nasaan si Kristo, kapatid. Sino ang tumagyak ng mga manang ito, mga kapatid? Naghihintay sa pagpapakita ng mga anak ng Diyos, kapatid. Kaya huwag kang matakot. Sa ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Isang manang hindi kumukupas, taglay-taglay mo, kapatid. Yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ilagay ng Diyos sa puso mo. Kaya kapag nakilala mo na ikaw ay isang tunay
anak, mga kapatid. Ikaw ay ipinanganak na anak ng Diyos, mga kapatid. Ikaw ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Magsasalita ka ayon sa kanyang salita. At ito'y susuportahan ng Diyos, mga kapatid. Hindi kalilimutan ng Diyos ang kanyang salita, kapatid. Naniniwala ko na dito tayo sa hagganan, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin mo sa bundok na ito, hayaan mo at ito'y tatalima, mga kapatid. Isang bagay na ipangungusap mo ay ginawa na ng Diyos, mga kapatid. Tapos na ito, bago mo pa ilingin, ginawa na ito ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Amen? Ito ang pinakahihintay ng Diyos, may balik tayo, mga kapatid. Sa ating tunay na mana, bilang anak ng Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya pangawakan mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga tayo sumasampalataya na si Yesu Cristo ay narito sa ating kalagitnaan. Dalawa o tatlo na nag-uusap sa kanyang pangalan, narito siya, kapatid. Nandiyan siya sa puso mo, kapatid. Sama natin siya. Kaya nga ibinibigay ito sa atin ng Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo, mga kapatid. May manifestasyon sa bawat salita, mga kapatid. Sapagkat tinatayuan mo ang iyong mana, mga kapatid. Hallelujah. Kapag may isang lumapit, susunog yung aking pananim. Wala-wala. Nandiyan ang panalangin sa iyo, kapatid. Pag may isang lumapit, hallelujah, padalan mo nga kami ng ulan sa lugar na ito, ipanalangin mo lamang ito, kapatid. At gagawin ito ng Diyos, mga kapatid. Darating at darating ayon sa iyong panalangin, kapatid. Subukan namin ito sa Gabaldon, mga kapatid. Hallelujah. Nanalangin kami, walang ulan. Ibinigay ng Diyos ang ulan sa pananim ng ating mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang ulan, mga kapatid. Ang paligid, walang ulan. Yung mga nanalangin, nandun yung ulan, mga kapatid. Saan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang mundong ito'y naghihintay sa iyo, kapatid. Tumadaing ang buong kalikasan, mga kapatid. Naghihintay sa pagpapakita ng mga anak ng Diyos na buhay natin. Yun si Amen? Itinalaga tayo ng Diyos sa simula pa lamang, mga kapatid. Ibinigay niya ang pamamahala na ito sa mga tao, mga kapatid. Amen. Kaya nga ibinigay niya ito kay Kristo. At kanino ito ibinigay ni Kristo? Sa atin. Sa kanyang iglesia, mga kapatid. Sa bawat anak na lalaki, babae ng Diyos, mga kapatid. Doon niya ibinigay ang pamamahala na ito, mga kapatid. Sabi niya, anumang ating ilingin sa kanyang pangalan, tiyak na ito'y gagawin ng Diyos, mga kapatid. Di ba tayo umiiling, binubuksan na ng Diyos ang pangalan. At ito sa pagpapalang, walang sapat na sige na kalalagyan, mga kapatid. Hallelujah. Anumang ating ilingin sama, anuman ayon sa kanyang pangalan, ay gagawin ito sa atin, mga kapatid. Naghihintay ang mundong ito sa pagpapakita, pagpapamalas, pagpapahayag ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Si Josue ay nilagay sa lupang ito. Ang Espiritu Santo ay naglagay sa atin sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Kung paano si Josue ay pinamana niya ang lupain na yun sa mga Israelita, mga kapatid. Ayun din, ang ating tunay naman ay ang Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. Inilagay tayo sa posisyon bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay tatayo bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin sasabihin, ako'y ganito, ako'y miyembro nito, ako'y bahagi nito. Bahagi tayong lahat ni Kristo, mga kapatid. Bahagi tayong lahat ng katawan ni Kristo, kapatid. Tayo ay iisa kay Kristo, kapatid. Hindi tayo imulan. Hallelujah. Nais ng Diyos na ilagay niya sa kanyang iglesia, sa mga anak na lalaki at babae, hallelujah, na tayuan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mabuhay ka ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng propeta, ang aking panalangin ay makita ko ng mga anak ng Diyos ay tumatayo sa kanilang mga tungkulin. Dahil hindi sila pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Naghihintay ang oras na ito, mga kapatid. Kapag naglalakad ka sa kalye, may mga pilay na
naroon, mga kapatid. May mga tao na nangangailangan ng iyong panalangin, kapatid. Hallelujah! At ang katugunan na magmumula sa Diyos ay kahawak-hawak mo, kapatid. Huwag kang mag-alilangan, mga kapatid. Ititigil ng Diyos ang cancer, mga kapatid. Aalisin ng Diyos ang anumang uri ng sakit, mga kapatid. Dahil dumarating na tayo sa panahon na ito. Diba? Si Dr. Willie Ong. Diba? Siya, ang programa niya ay maging malakas tayo, mga kapatid. Pero siya tinamaan ng sakit, mga kapatid. Pero tandaan mo, dumarating ang panahon, hallelujah, ang cancer na ito, ang sakit na ito, ang kakilakilabot ng mga bagay na ito, ay pipigilan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat takot ang sakit sa mga may tatak ng Diyos, mga kapatid. Takot ang cancer sa mga may marka ni Kristo, mga kapatid. May Kristo sa puso, mga kapatid. Paano ibinigay sa atin ang mana? Sa pamagitan ng predestinasyon, mga kapatid. Sa pamagitan ng kanyang maunang kaalaman, hallelujah, inilagay kanya bilang isang mangangaral, mga kapatid. Inilagay kanya bilang isang ministro sa likuran ng pulpito, mga kapatid. Inilagay kanya bilang isang mga awit, kapatid. Tayo ang posisyon ito, mga kapatid. At kasama ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka mamamayaan ng Diyos, kapatid. Ano mang tungkulin ito, siya ang nagtalagan nito noon pa man. Tayo mga kababaihan, mga kalalakihan, ang Diyos ang nagtalaga sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi niya, Romans chapter 9, verse 15 to 16, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan. Kasama tayo doon, mga kapatid. At ako'y mahabag sa aking kinabagan. Kaya nga hindi sa atin na may ibig, hindi sa atin na tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ang ating compassionate God. Hallelujah. Ang Diyos natin, punong-puno ng kaawaan, mga kapatid. Ang Diyos natin ay nagpapakita ng kanyang awa para sa kanyang mga itinalaga noon pa man. Alam niya kung anong nasa iyo, mga kapatid. Alam na niya kung anong nasa iyo bago ka pa man dumating sa lupang ito, mga kapatid. Alam na ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. At sino ang nasa atin? Si Kristo, mga kapatid. Higit siyang dakila na nasa atin kaysa sa nasa sanglibutan ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang walangang ng Diyos, tayo may hangganan. Pati tayong mag-isip ng mga bagay na may hangganan. Pero ang Diyos na makapangyarihan ay nasa atin, mga kapatid. Hindi nagkukulang. Kailanman, mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Kapag nag-iisip ako, nag-iisip tayo, mga kapatid, hallelujah, maaaring sabihin natin, wala nang bukas. Wala nang kahapon. Pero tandaan mo, ang isang Diyos na walang hanggan, kasama mo, kapatid. Amen. Ang Diyos, hallelujah, na naglalagay ng kagalingan, nag-aalis ng mga kalungkutan, nag-aalis ng mga sakit, ay taglay-taglay mo, kapatid. Kapag taglay mo si Kristo, punong-puno ka ng kaligayahan. Punong ka ng kagalakan. Tayuan mo, ang sinalita ng Diyos, mga kapatid. Ang perfectong pag-ibig, ang lahat ng mga minamahal mo, lahat na nagmamahal sa iyo, ay narito kasama natin, mga kapatid. Naglilingkod sa ating isang buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At nalalaman ko si Jesus ay narito sa bagay. Hallelujah. Tanging bagay na gagawin natin ay lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Itinakda niya ang pamana, minanan natin ito bago pa ang pagkatatag ng mundo, mga kapatid. Hindi sa ating kalooban, kundi sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Gawin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Diba yun ang panalangin ng Panginoon? Ayaw yun. Kung paano sa langit, ay gayon sa lupa, mga kapatid. Ang mana natin ay sa pamagitan ng predestinasyon, mga kapatid. Hallelujah. Si Jesus, hindi nag-iwan sa atin ng mana, kundi siya nagbayad ng ating mana, mga kapatid.
Binayaran niya ang lahat ng ito. Alang-alang sa ating lahat, mga kapatid. At sa umagang ito, kasama natin siya, mga kapatid. Hindi pa kayo nagagalak na natin ito. Sa bawat gawain, kasama natin siya, mga kapatid. Hindi niya pababayaan ang gawain ito. Lagi tayong tatayo ayon sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Ay, dito na lang, maiksi lamang ito, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Maraming dito, natin magkikita. Hallelujah. Alam ko, marami pang panahon na tayo magsama-sama, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi, sa kamay ng Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Huwag mong tignan yung mga pagsubok sa paligid. Huwag mong tignan yung mga bagay na naririnig. Huwag mong pakinggan yung mga bagay na naririnig mo. Huwag mong itignan yung mga discouragement sa paligid mo, kapatid. Tayuan mo ang salita ng Diyos. Ang tiyak si Kristo isa sa iyo, kapatid.